Hi mga ka-shipmates! Ako nga pala si Faye and nandito ako para magbigay ng advice on how to prepare before joining bootcamp. So, I have 10 steps or 10 preparations before joining bootcamp. Sana makatulong ako sa inyo. So, a little background lang. Kaka 1 year ko lang in military. So, medyo fresh pa yung mga ganap ko sa buhay. So, ayun, gusto ko lang mag-share ng experience ko. So, para makatulong ako kung sino yung mga gustong mag-join sa military. So, this is Filipino version. Yeah. So, una, nag-research ako on what to expect on joining bootcamp. So, I watch YouTube videos, I research online kung anong mangyayari, like ano yung mga pwede kong aralin beforehand, and yun. Marami namang mga videos na nakatulong sa akin para hindi ako matakot inside. Like, for the YouTube, like, meron namang mga bootcamp videos na like, expect mo, like, pagbaba mo pa lang ng bus, like, marami na nagsisigaw-sigaw sa'yo. So, that's it. So, hindi ako masyadong nagulat kasi nga napanood ko na yun sa bootcamp videos. So, yun. Parang mind over matter ba? So, para kahit sigaw-sigawan ka sa loob is parang sabihin mo na lang sa sarili mo, wala lang to. It will pass, like that. Then the next day is another day. So, yun. Happy lang. Yun yung parang preparation ko para hindi ako masyadong magulat inside the bootcamp. So, next is I memorized the Sailor's Creed. Syempre, kailangan natin by heart alam yan. You cannot be a sailor if you don't know our creed. So, every naman is my creed. So, dapat we know it by heart. So, para hindi ko na ako mag-memorize sa loob, minemorize ko na siya habang nasa labas pa ako ng outside world. Then, step 3, minemorize ko rin yung 11 general orders of the century. Syempre, dapat alam mo yan. Because dapat alam natin kung ano yung tinitake charge natin. So, you should know it by heart also because they will ask you inside kung, like, what is your 11th general order? You will tell it. Dapat alam mo rin kung paano mag-address ng mga ranks inside. Yeah, yun. Then, pang 4, dapat alam mo yung ranks and yung patches. And yun, binigyan naman tayo ng starter book from MEPS. So, dapat aralin mo to before ka mag-join sa bootcamp para hindi ka na magugulat kung ano yung mga i-expect na tanong sa'yo, like that. Pero sometimes yung iba doon na nag-aaral, pero at least, diba, ahead ka na. Alam mo na yung mga lalabas. Yeah. So, it will help you. Then, syempre, step 5, I practice my run, my push-ups, and planks. It depends on your age group and gender, syempre. So, for my running, like, mga 16 minutes, pasado na ako in 1.5 miles. Pero syempre, medyo ginalingan ko, like, naka 13 minutes ako para reach mo kung excellent or outstanding ka, ganyan. Then, push-ups, like, I need only 15 maybe for my age. Then, syempre, kung kaya mo namang i-max yun, like, you can do 45 or what, it's better. So, parang huwag kang umasa sa pasang-awa lang para
inside, magaling ka na. Dapat pinapractice mo na siya habang nasa labas ka pa. Tapos sa planks din, super nahirapan ako sa planks, pero since nag-prepare ako, easy na lang sa akin pag sa loob. So, for me, like, 1 and 45 minutes is enough for me. Pero, I think nagawa ko siyang 3 minutes. It's the max. So, yun. You don't need to be like excellent naman talaga, pero at least you prepared outside before joining. Then, step 6, I cut my hair short. Syempre, ako yung tipong ayoko na mag-ayos-ayos kasi in the morning, sisigawan ka na prepare for ganyan. Like, yun. So, you don't have, wala kang chance mag-blower or maligo. So, nagpa-cut ako ng hair. Allowed naman sa Navy standards na short hair. So, yun. Then, inside, since humaba, nagpa-boycott ako. Yun. Inasar nga ako na naligaw ako ng room kasi hiwala yung boys and girls. Pero, it's okay. At least, dami kong time matulog. Like, gigising na lang ako, toothbrush, like, hilamos. Yung iba kasi, syempre, iba-iba tayo ng race, iba-iba rin tayo ng hairstyle. So, ang dami pa nilang preparation sa hair. So, in my case, since short hair naman ako, at prefer ko talaga short hair, wala na ako masyadong iisipin. Like, yun. Boom. Gising na lang. Advantage yun para sa akin. Then, step 7, syempre, kumain ako ng mga mamimiss kong food before going inside the bootcamp. Pero it's up to you if you will eat healthy food while you're outside. Then, for me, in my case, kinain ko talaga yung mga mamimiss kong pagkain, like mga baboy, mga pansit, yung ganyan. Kasi hindi mo naman, yung mga food sa bootcamp is super healthy. So, yun. 2.5 months lang naman yung stay mo sa bootcamp. Pero syempre, you know, parang baka maumay ako na laging ganun yung food. So, yun. Sinawa ko yung sarili ko sa mga favorite food ko. Then, 8, i-prepare nyo yung contact numbers ng loved ones nyo, address. Then, if you want, mag-download kayo ng Soundbox app na makaka-help na makapagsulat yung loved ones nyo sa inyo. Tapos, parang ita-transcribe nila into letter yung isusulat nila sa app. Then, dapat alam nila yung division number mo and I think your email, like that. Pero, sasabihin ko yung steps next. How to use your Soundbox. Medyo nabubulol pa ako. Pero, it helped me a lot. So, every Sunday, nakaka-receive kami ng letters and parang haba ng hair ko kasi lagi ako nakaka-receive ng letters. Kasi, super easy access lang siya. Like, dapat meron lang silang Soundbox. Magbabayad sila, pero syempre, hindi na nila kailangan magsulat for me. Magta-type lang sila tapos diretso na yun sa mailbox going to bootcamp sa Great Lakes. Yun. Then, step 9, syempre, I create memories before joining bootcamp. Super gumala ako. And yun, syempre mamimiss kong gumala. Although 2 months lang naman yun. Pero gumala talaga ako. Like, pumunta ako sa Titanic Museum. Law of attraction. Huwag lang lulubog yung barko. Yun, gumala ako sa place namin, sa state namin. So, yun, super fun. And next, not last but not the least, super nag-pray ako before ako mag-join ng bootcamp. Sabi ko, sana para sa akin to. Yun, pinapray ko na if para sa akin to smooth lang yung bootcamp, di ako masyadong mahirapan, and yeah, it helped. Every night, nagpe-pray din ako sa inside. Pero before joining, nag-pray talaga ako na sana hindi ako ma-injure, sana matapos ako on time. Kasi yun naman yung importante. You don't have to be, bonus na lang if maging excellent ka
sa loob. Pero, that's bonus lang for me. Pero yun, good thing, di naman ako na-injure. Nag-graduate naman ako on time. And yun, nag-pray rin ako na wala akong makaaway doon. Ganyan. Kasi mabait naman talaga ako. Tapos yun. Basta parang smooth lang. Smooth sailing. That's it. Yun. So, that's it. Sana nakatulong yung mga advice ko regarding my preparations before joining the bootcamp. And in case na meron pa kayong mga suggestions kung ano pa yung pwede kong maging vlog next time. Because this is my first vlog regarding my military life. So, ayun. Sana nakatulong. Especially sa mga kababayan nating shipmates. Yeah. Yan. Na gustong na future shipmates na gustong mag-join ng bootcamp. So, yun. Thank you, mga shipmates. And hope to see you soon for more vlogs. Bye!